I declare the divine favor is flooding my life. I am marked for greatness, chosen to rise above and beyond anything I've ever imagined. The overwhelming abundance of God's blessing is moving me to the unshakable victory, crushing every barrier and silencing every challenge. I walk in unstoppable strength, relentless faith, and undeniable purpose. This is my time, my season of breakthrough, elevation, and triumph. I declare that God is propelling me into blessings beyond my wildest dreams. What I ask, He exceeds. What I imagine, He multiplies. I am chosen, empowered, and fully equipped by the Most High God. Anointed to rise, destined to conquer. I move forward with unwavering faith and supernatural strength. This is my divine moment. This is my appointed season. The very best is unfolding beyond me, before me. These are all my declarations in the mighty name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Wow. God is so good. You may now be seated. So welcome to the month of August. Yan. So sabihin mo nga sa katabi mo, August na! Uy, grabe ang bilis. August, September, October, November, December, 4 months na lang. Matatapos na ang 2025. At ano ang meron kapag ka December? Christmas party po. Christmas party, ano. Ang saya-saya pagka Christmas party. Ayan. So, praise the Lord. So, I believe that every month as we walk, as we continue on, maraming mga new revelations si Lord sa bawat isa. Amen? Ganyan naman si Lord. Hindi naman si Lord nauubusan ng fresh new revelation sa ating lahat. And nakakatuwa kasi this month of August, we have a brand new theme. And our theme this August is to grow in discipleship. Amen? And last night, talaga namang binigyan ng hustisya yan ng aking anak na si Joshua. Matindi talaga ang pagkaka-deliver niya. All in, all out. Ha? Sino yung nandito kagabi? Woo! Grabe, sabi ko, grabe, pastor na talaga to. Diba? All in, all out. The cost of discipleship, matindi. Kaya kung kayo ay wala dito kagabi, yan ay nasa ating page. Yan. So you can go over it again and pag-aralan po ang topic na iyan because it is a very good introduction pagdating po dito sa ating grow in discipleship. Okay? So, it is the cost of discipleship ang tinapik ni Joshua kagabi and ang ganda talaga ng pagkaka-explain niya that to be able to become a disciple of Jesus Christ, it will cost you everything. Ayan, di ba? Matindi talaga. So, praise the Lord. And ngayong umagang ito, after hearing the cost of discipleship, we will be talking about navigating the path of disciple making. Bakit nga ba napakahalaga ng discipleship? Natanong niyo na ba yon? Bakit nga ba mahalaga ang discipleship? Bakit si Jesus Christ, nung siya ay nabubuhay dito sa mundo, pumili siya ng 12 disciples, di ba?
at siya ay nag-disciple. So makikita natin that discipleship is very important because Jesus Christ Himself did it. Actually, sa 12 disciples niya, may nalaglag. 'Di ba? Sino yung nalaglag? Si Judas. 'Di ba? Kaya kita nyo si Jesus Christ, perfect, all-knowing, 'di ba? Pero meron pa ring disciple niya ang nawala. Meron pa ring discipleship niya ang tumalikod, 'di ba? Sa tingin nyo, magaling kayang disciple maker si Jesus? Sa tingin mo, ikaw, tingin mo, kung si Jesus, Jaime, kung si Jesus ang covenant leader mo, matindi. Ano kaya sa tingin mo? Parang ang hirap na mag-backslide nun, ano? Pero meron pa rin di ba? Tao lang kasi, di ba? Pero hindi tumigil si Jesus doon. Pinalitan niya yun Pinalitan niya yun si Matitis. Yan. Paki-google na lang kung tama yung pronunciation ko. So, ibig sabihin, hindi talaga pumayag si Jesus na hindi 12 yung disciples niya, no? 'Di ba? Talagang nung may nalaglag na isa, may ipinalit siya. So, kailangan niya talaga ng 12 disciples to win this world. So, gaano ka-importante ang discipleship? Yan kasi yung you will be able to multiply yourself. You will be able to leave a legacy behind. Ayan yun Yung mga tao na ikaw ay nakakilala sa Diyos, and then nung nakakilala ka kay Lord, ikaw din nag-alay ng buhay sa Panginoon, and then nung ikaw ay nakapag-win para kay Lord, inalagaan mo ito, at sila rin ay lumago, at ngayon hindi mo na lang sila inaalagaan, pero nakikita mo sila rin ay nag-aalaga na, di ba? Napakagandang tingnan, napakagandang pagmasdan, di ba? And we believe that in the Spirit, talagang nagagawa natin yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon, and that is to go and make disciples of all nations. Amen? So bago ako tumungo dito sa ating topic, I'd like to share with you a part of my testimony. Alam niyo po, bata pa lang ako, siguro mga 11 or 12. Meron akong tito. Yung tito ko na yon ay asawa ng tita Emma ko. Tita Emma ko, yung kapatid ng tatay ko. So yung tito June ko na yon, he was a Methodist. And pagka may bakasyon kasi kami sa school, palitan yan. Batangas, Bulacan, Batangas. Pag nasa Bulacan ako, lagi niya akong sinasama sa church. Tapos talagang kahit hindi Sunday, pinupuntahan niya ako sa bukid. Nasa bukid kasi nakatira yung lolo at lola ko. At doon ako nag-i-stay. And then, naalala ko, alam niyo ba yung King James na Bible, yung black, yung color black, Gideons, yan. Naalala ko, binigyan niya ako noon. Tapos talagang, sineshare niya talaga ako ng gospel. Talagang binabasahan niya ako ng gospel. Naalala ko talaga, nasa gitna kami ng bukid, ang bahay ng lola ko noon, parang puro kawayan. Tapos yung parang may terrace. Sineshare niya ako palagi. And alam nyo, pagka nandun ako sa Bulacan, nagsisimba ako doon, tapos sa United Methodist Church of Bulacan, tapos sinesharan niya ako ng gospel, tumatanggap ako. And then ganun. Kasi pag uwi ko, wala na naman, tapos punta na naman ako doon, share na naman niya ako ng gospel. And I really praise God sa buhay ng tito ko na yon, kasi siya yung ginamit ng Panginoon para mataniman ako ng salita ng Diyos. So, praise God for that. And then, alam nyo ba, hanggang sa yun ay nagpatuloy. Nagpatuloy yun, na tanging siya lang ang nagsishare ng gospel sa akin. Hindi naman kasi ako exposed noon sa Christian community. And then, kapag pumupunta lang ako doon, sa kanya ako sinesharean. And he was so consistent to share with me the gospel of salvation.
And hindi ko alam na nataniman na pala ang puso ko noon. Nung nag-college ako, sa FEU po kasi ako nag-aral. Andun ako sa sa parang park. May park po kasi, ang tawag doon ay Freedom Park. Andun po ako, nakaupo ako, may isang babae. Tapos, lumapit siya sa akin. Naglakas siya ng loob na lumapit sa akin. Tapos, shinera niya ako ng gospel. Tapos habang sineshare niya ako ng gospel, nakatingin ako sa kanya. Ang nasa isip ko, alam ko na yan. Di ba? Ang nasa isip ko, memorize ko na yan. Nako, tinuro na sa akin ng tito ko yan. Sabi kong gano'n. Kabisado ko na yan. Di ba? Tapos, nung sineshare niya ako, hanggang sa in-invite niya ako sa church. During that time, sabi ko, sige nga, punta na ako kasi parang namimiss ko na rin. Alam niyo yun, yung feeling na namimiss ko na rin yung Christian church kasi hindi naman talaga ako nag-church sa Christian. Pero gusto kong pumunta doon hanggang sa nakapunta ako, hanggang sa nakonect ako. Tapos alam niyo, itong babae na to, ang pangalan niya ay Ria. Anak, pakitag mo nga si Ninang Ria mo. Ria. Zamora na siya ngayon. Tapos alam nyo, itong si Ate Ria, I call her Ate Ria, sobrang ang tiyaga-tiyaga niya talaga sa akin. Talagang pinagpe-pray niya ako, bina-Bible study niya ako, pinupuntahan niya ako, kahit nasan ako. Basta talagang inaalagaan niya ako. Talagang ramdam na ramdam ko na dinidisciple niya ako. And then afterwards, ayun na nga, alam nyo, talagang nagkasala po kasi ako. At the age of 18, I got pregnant. Naalala ko, nung ako ay nabuntis, iyang-iya akong pumunta sa church. Kasi syempre, alam kong mali yung ginawa ko. Sabi ko, alam kong nagkasala ako. And then, alam nyo, itong si Ate Ria, pinupuntahan niya pa rin ako. Ando na kami nakatira nun sa Balintawak. Pinupuntahan niya pa rin ako. Hiyang-hiya ako, hindi ako lumalabas ng kwarto. Kasi parang feeling ko, hindi siya ang nagkulang. Ako yung nagkulang sa buhay ko. Pero ganun pa rin siya, lumalapit pa rin siya. Hanggang sa nung hinarap ko na siya. Tapos Bible study niya ulit ako. Parang alam mo yun, naramdaman ko talaga yung pagmamahal. Naku, ayan na naiyak. Kaya may tissue na ako talaga naman. Talagang naramdaman ko yung pagmamahal niya sa akin. Tapos sabi niya, hindi, babalik ka kay Lord. Sabi niya ganun. Tapos na yan, nagkasala ka na, pero kailangan bumalik ka kay Lord. Kaya siya pala yung ninang pala siya ni Nathaniel. Tapos alam nyo, hanggang sa natapos na yung mission niya sa akin, hanggang sa nagkahiwalay na kami. And you know what? Up until now, nag-message siya sa akin. Naalala ko nga isang message niya. Sabi niya, I'm really glad to see how God is using you. So sabi ko, grabe talaga, yun yung, doon ko talaga na value, yung tinatawag na discipleship. Kasi sabi ko, paano kung walang isang Ate Ria na nagko-correct sa akin? Paano kung walang Ate Ria na walang nananalangin sa akin, na nagpabaya na lang sa akin? Paano kaya? Ano kaya ang nangyari sa buhay ko? Kaya alam niyo, sabi ko, pag ako naging cell leader tawag natin dati, di ba? Pag ako naging cell leader, aalagaan ko talaga yung mga sinesell lead ko. Talagang aalagaan ko yung mga members ko, sabi kong ganun. Kaya alam nyo ba, nung naging cell leader ako, lahat ng mga nahawakan ko, grabe talaga, minahal ko talaga sila. Talagang pinagpe-pray ko yan araw-araw. Talagang kinukumusta ko sila araw-araw. Grabe. Kaya alam nyo, nung unti-unti, isa-isa kasi nililipat ni Lord yan di ba? So pagtingin mo yung pag isa-isa nakikita mo nawawala, nagpapaalam, 'di ba? Lumilipat. Talagang in my prayer time, talagang nangingilid yung luha ko, umiyak talaga ako kasi I know them. I know their strength, I know their weakness, I know their desires, their dreams. Alam ko yun 'di ba? Kasi inalagaan mo yun spiritually. Pero sabi nga nila, may mga tao talaga na
papahawakan sa ni Lord at the certain point in time. And then after that, you have to let them go because they are going to their next level. Amen? Pero alam nyo, ang maganda dito, habang inaalagaan mo sila, talagang ibubuhos mo kung papaanong inalagaan ni Jesus Christ yung 12 disciples niya. Dapat ganun din tayo. Since Jesus Christ is our model, at the time na inaalagaan mo yung mga yan, di ba, give your best to love them, to care for them, to pray for them, to invest in their lives. Kaya alam ko si Jesus Christ, nung siya ay namatay at muling bumalik sa langit, he was very confident. Kaya sabi niya, go and make disciples of all these nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Pero bakit ganun siya ka-confident dun sa mga disciples niya? Because he did his best. Amen? Confidence in Jesus Christ, he knew that out of these 12 disciples, filled with the sovereign Holy Spirit, the gospel will be spread all throughout the world. Amen? And praise the Lord kasi ngayon, andito tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, praise the Lord. Diba, naabot tayo ng gospel. Amen? Kung tatanungin ko kayo kung sino ang nag-share sa inyo, malamang yung iba wala dito. Diba? Malamang yung iba, sino nga ba? Parang si Daddy Bishop. Hindi niya kilala kung sino yung nag-share sa kanya. Diba? Nakalimutan niya na kung sino yung nag-share sa kanya. Diba? Pero syempre, hindi niya nakalimutan yung nag-disciple sa kanya. Discipleship may seem to us a simple word. But no, discipleship is not a simple word. Discipleship is a great word. Discipleship is a very important word to us Christians. The path of disciple making is to win souls, raise warriors, and multiply holy fire. Praise the Lord. Amen? Disciple making isn't just a church program or spiritual suggestion. It's the heartbeat of our Lord Jesus' mission. Mission to ni Lord. Ito ang mission ng ating Diyos. Hallelujah. It's about winning souls and shaping lives. A divine partnership between heaven and earth. Ito yung heartbeat ni God. Kasi ang gusto ng Panginoon, walang mapahamak, kundi ang lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sino ang gagamitin ni Lord upang ipahayag ang kanyang salita dito sa lupa? Sabi mo sa katabi mo, tayo yun. Tayo yun, mga kapatid. Amen? Tayo yun. Amen. Tayo yun. He could have just sent the angels, di ba? Pwede namang mga anghel na lang tumayo dyan at mag-share ng gospel. Sigurado tatanggap ang mga tao, di ba? Kasi amazing, di ba? Pero hindi hindi yun inalaw ni Lord. Ang sabi ng Diyos, hindi nyo naranasan ang kaligtasan. Hindi ko kayo niligtas. Ang tanging makakapag-testify lamang ng salvation ay kabilang sa aking mga iniligtas. And sino dito ang iniligtas ng ating Panginoon? Say amen. Amen. Praise the Lord. So disciple making is the fusion of soul winning and discipleship. Every soul, mga kapatid, this is the reality of life. Every soul is either heading toward eternal life or eternal separation. Dalawa lang po ang pupuntahan ng ating mga kaluluwa. Tayo po ay composed of 3 parts, the body, soul, and spirit.
ang ating pong katawan ay babalik sa alikabok, ngunit ang ating pong kaluluwa ay mabubuhay, kailanman ay hindi mamamatay. Yan po ay may dalawang patutunguhan, eternal life with God or eternal separation. Soul winning is spiritual warfare, snatching lives from the darkness into light, as Romans 1:6 says, the gospel is the power of God unto the salvation of men. Yan ang power ng Diyos for the salvation of man. When we share it, we unleash heaven's authority. Hindi yung boses natin, hindi yung katalinuhan natin, hindi yung kagalingan nating mag-share ng Romans 6:23, John 3:16, hindi. Kahit gaano tayo ka-eloquent, kahit gaano tayo kagaling, at kahit gaano tayo katalino at talaga naipaliwanag mo ng iba't ibang lingwahe, wala doon ang power nun. Ang power nun ay andun mismo sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos pag tumimo sa puso ng tao. Alam niyo ang sabi ng salita ng Diyos, kung ano daw ang Word of God? The Word of God, hallelujah, it is like a two-edged sword. Para daw siyang dalawang tabak. It is like a two-edged sword, dividing soul and spirits, joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Ganun ka-powerful ang Word of God. Kaya pag nag-share tayo ng gospel, maaari mong pag-aralan, ipanalangin, pero huwag kang mag-alala. Dahil yung salita mismo ng Diyos ang magbabago ng buhay ng tao. Amen? Palakpakan natin si Lord. Thank you, God. Praise the Lord. So meaning, true discipleship creates disciple makers. Praise the Lord. It's exponential. One life transformed becomes a catalyst for many. When soul winning and discipleship are combined, the church becomes unstoppable. Amen? Kasi pag tayo ay soul win, praise the Lord. Napakaganda nun. Napakalaking bagay nun. Pero anong mangyayari pag puro tayo soul win at walang discipleship? Ikaw lang ng ikaw lang. Hindi ka makakapag-produce ng another one. Hindi ka tayo makakapag-produce ng another pastors. Hindi tayo makakapag-produce ng another covenant leader. Diba? Kasi isa lang ang may kaya. Diba? Maaring 2, 3, diba? Pero walang reproduction of leaders. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon ng multiplication. Kung ano nagagawa ni Bishop, nagagawa ni Rebsel, nagagawa ni Jaime, nagagawa ni Mercy, praise the Lord, nagagawa ni Chess, nagagawa ni Joey, praise God, ni Jasmine, at ninyong lahat. Hallelujah. Amen? Ni Jing, syempre, di ba? At ninyong lahat. Amen ba? Kasi iisa naman ang kumikilos. Sino ang kumikilos? Sovereign Holy Spirit. No more, no less. Gagamitin lang yung bibig natin, gagamitin lang yung utak natin, yung mata natin, yung katawan natin. At tayo ay magpapagamit sa Diyos. Amen? Sino dito ang willing kang magpagamit sa Diyos? Sino dito ang willing kang ipagamit ang bahay mo sa Diyos? Yan, di ba? Kasi kay Lord din yan. Sino dito ang willing kang ipagamit ang pera mo sa Diyos? Di ba? Kasi sa Kanya din naman yun. Di ba? Lahat ng meron tayo ay sa Diyos. Kaya ipagamit mo kay Lord lahat. Amen? The church, pag nag-combine yan, soul winning, discipleship, it's unstoppable. Ang tawag dyan ay disciple making. Soul winning discipleship evangelizes the lost, equips the found. We will not stop from soul winning, but we will continue on to discipleship.
We will not stop from evangelizing the lost, but we will continue on to equip the found. Yung mga natagpuan, i-equip. We will not just spark new life. Hindi lang tayo gagamitin ni Lord para ang mga tao ay ma-born again, but gagamitin tayo ni Lord to sustain growth. Amen? Gagamitin tayo ni Lord to declare the gospel. Amen? Say amen. Hindi lang yon, also to demonstrate the gospel. Amen? Hindi lang tayo magsasalita, pero ipapakita natin yan sa tao. Amen? We will not just add to the kingdom, hallelujah, but we will multiply the kingdom here on earth. Amen! Sino ang excited na? Amen? Are you excited na magamit ka ni Lord? Hallelujah! In these end times, napili ka ng Panginoon. Amen? You know what? We're not just existing in this world for ourselves. No, no, no. God created you in such a way that you will become a blessing to others. Amen? Hindi ko kasi kung para lang sa sarili natin, how selfish are we? Every time na magpe-pray ka, Lord, God, provide my need. Ganun lang ba yun? Oh Lord, give me more than enough. Amen? Kasi you cannot give what you do not have. Kaya dapat ang ating palaging panalangin ay hindi sapat-sapat, bagkos nag-uumapaw. Amen? Amen? Ang kalakasan na ipinapanalangin natin, Lord, hindi lang kalakasan, pero Lord, supernatural strength. Amen? Dapat ganun ang mga panalangin natin. Amen? Dapat lalakihan natin yung vision natin because we have a big, big God. Amen? Sometimes our plan is great, pero greater is the plan of the Lord. Amen? Basta't ang sa atin, Lord, use me for the furtherance of your kingdom. Amen? Not my own agenda, Lord. Amen? Alam nyo, kapag pinapursue natin yung ating sariling agenda, sayang. Sayang talaga. Alam niyo kung bakit? Kasi mas malaki, mas maganda ang agenda ni Lord sa buhay mo. Amen? Malulugi tayo, ha? Okay. So mga kapatid, disciple making is not optional. It's the very reason the church exists. It's the call to win souls with a fire and shape lives with grace. It's the echo of our Lord Jesus' own ministry. He preached to the crowd, listen, but he walked with his 12. Amen? It's good to preach the gospel to multitudes. Sige, mag-crusade tayo. Ha? Mag-spread tayo ng gospel, mag-online ministry tayo. Pumunta tayo sa isang barangay, magpahayag tayo ng salita ng Diyos. It's good, it's great. But you need to walk with your disciples. You need to have disciples whom you will impart what you know, whom you will share what you have. Your knowledge, kung anong tinuturo sa iyo ni Lord, ituturo mo rin sa kanila. Kung anong naranasan mo, gusto mo maranasan din nila. Amen? Ang katagumpayan na nagmumula sa Diyos, pinaranas sa iyo, gusto mo isalin din ito. Alam nyo pa nga ang mga discipler natin, mas gusto nila, mas magaling yung dinidisciple nila sa kanila. Hallelujah. Amen? Parang mga magulang. Ikaw ba, Jaime, mas gusto mo ba mas magaling sa iyo si JC? Si JC, di ba, nag-first honor na yan, di ba? O, di ba? Si Jen, sino pa may mga anak dito? O, ikaw, Jean, gusto mo ba si Blessy? Mas maabot niya, higit sa naabot mo? Di ba? Ganun tayo, di ba? Gusto natin kung ano yung narating ko, hindi, mas higit dito ang mararating ng mga anak ko. Amen? Kaya nga alam niyo, dalangin ko, nako Lord, pinapunta niyo na kami sa Israel, di ba? Sa Japan, sa Abu Dhabi, sa UAE, di ba? Kung saan-saan, Hong Kong, Macau, Singapore, Lord, yung mga anak ko, di ba? Send them to the nations of this world. Hallelujah. Amen? Sino dito yung gusto mo yun? Ha? Sabi mo, akin yun. What God has provided for your spiritual parents, it will flow and God will provide it as well to you. Amen. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, we will navigate the path of disciple making.
Paano ba natin gagawin ang disciple making? So we knew that this is very important to God kasi itong ginawa ng Panginoon. Ito ang talagang bago siya umakyat sa langit, talagang sinigurado ni Jesus Christ na very strong ang kanyang 12 disciples. Very confident siya that these 12 disciples will win the world, will transform nations, praise God, and will expand God's kingdom in this world. Amen? So, papaano ito ginawa ng ating Panginoong Jesus? And that is what we will also be doing as disciples of Jesus Christ. Amen? As believers and as followers of our Lord Jesus Christ. Amen? Unang-una na kailangan natin gawin is we need to declare the gospel. Say it with me, declare. We have to declare the gospel with fire. It's the key that unlocks freedom. Ha, mga kapatid? Kailangan wag tayong mahihiya. I-share si Lord sa mga tao. Diba? Unang-una, dapat alam ng tao na believer of Christ ka. Dapat alam ng mga tao sa paligid mo na Christian ka. Dapat nag-iilaw ka because you are the light of this world and a salt to this earth. Dapat alam nila, hindi yung nagtatago, hindi yung ako na lang sa kasi Lord, sa amin na lang to ni Lord. No, ang sabi ng Diyos, pag ikinahiya mo siya sa lupa, ikakahiya ka din niya sa langit. Kaya dapat kahit nasaan ka, alam ng tao sa paligid mo, I am a Christian. I am an ambassador of Christ. Alam mo, mahihiya ka lang naman malaman ng ibang tao na Christian ka kung pare-parehas kayo ng ginagawa. Kung ano ginagawa ng walang Diyos sa buhay, ginagawa mo rin, ay nakakahiya ka talaga. Wala kang identity of Christ. Amen? Kasi for example, di ba? Naandun ka sa isang lugar. O for example, sa school. Sa school. Okay? Mga estudyante dito, di ba? Nagkokopyahan yung mga classmates mo. Tapos ikaw nakikikopya ka rin? Ay. Tapos yayayain mo sila sa Bible study. Oh my. Di ba? Sabi nga ng apo ko, oh man. Gagano pa sila, oh man. Di ba? Why? Di ba? No. Kaya kailangan nakaano ka. Dapat head up ka. Di ba? Sa office nyo. Di ba? Pag may mga lakarang inuman. Di ba? Ganun daw. Hindi ko kasi alam pero sabi nila ganun daw. Lalo na pag sweldo, nagyayang uminom. Di ba? Pag sumama ka doon, ginagawa mo ang ginagawa nila, mayayaya mo ba sila sa Bible study? Mayayaya mo ba sila sa church? Masasabi mo bang Christian ka talaga? Come on. Amen? You have to share the gospel and show the gospel of salvation in your life. Alam niyo maganda? Hindi ka pa nagsasalita, pero tatanungin ka na, anong religion mo? Di ba? Bakit? Parang may kakaiba sa'yo. Yung bang ang nanay mo, takang-taka na. Anong nangyari sa anak ko? Naghuhugas ng pinggan, naglilinis ng bahay, pagdating, nagbe-bless. Grabe, anak, ba't napatayo kaya si Connie? Ano kayang ibig sabihin nun? Di ba? Yung magtataka talaga yung mga anak mo kasi may pagbabago talaga. Amen? Christian, talaga may pagbabago. Amen? So we need to declare the gospel of salvation. Soul winning begins with a bold declaration of the truth. Ang sabi nga ng Romans 10:14, how shall they hear without a preacher? Oh, ano to? Rema word to, ha? How shall they hear without a preacher? Pag sinabing preacher of the word, hindi kinakailangang ikaw ay nag-Bible Institute, hindi kailangang ikaw ay nag-undergo ng CDT o kung ano pa mang training. No. John 3:16, your life testimony, share to them. Diba? At hayaan mo ang banal na spirito ang kumilos sa bawat salita na bibigkasin mo. Tingnan mo paano ang
power ng Sovereign Holy Spirit, siya ang magbabago sa buhay ng tao. Amen? Praise the Lord. So the gospel must be spoken and shared and shouted. It's the power that saves and delivers. At alam nyo, wag po tayong magsasawa na mag-share lang ng isang beses. Kasi naalala ko yung tatay ko, napakadami talagang beses na sinirang ko yan. Meron pang ang time na pag uwi ko sa bahay, umuulan. Talagang ang lakas ng conviction ko kasi galing ako sa service, tapos umuulan, gabi na yon naalala ko. Tapos nag-brown out. Andun kami sa Hillcrest, Cubao. Umakyat talaga ako sa kwarto ng tatay ko. Tapos yung tatay ko, lasing. Kasi lalasing talaga si tatay. Nung sinesharean ko yung tatay ko, talaga yung tatay ko, galit na galit sa akin. Tumigil ka na ng paulit-ulit ka na. Amin ganun, puro ka na ng salita ng Diyos. Ganun talaga. Alam niyo ako, habang nagsasalita siya, habang pinapagalitan niya ako, iyak lang ako ng iyak. Sabi ko, hindi tayo, kailangan maligtas ka. Talaga, alam niyo, out of desperation, sinirang ko siya ng matino siya. Ibig sabihin, hindi siya lasing. Sinirang ko siya ng lasing siya. Lahat ng aspeto, Pasko, sinesyaran ko siya. Lahat ng okasyon, hindi nga lang okasyon eh. Diba? Bago ako mag-asawa, basta tuwing may pagkakataon, sinesyaran ko siya. Alam nyo, hanggang sa deathbed niya. Grabe. At ngayon, purihin ng Diyos. I am confident that He is with the Lord. Grabe talaga. Palakpakan natin ang Diyos. The more you share the gospel, the more yung power niya mag-a-arise. Si Bishop, huling habilin ng mami niya. Mami Dali, mami niya. Sabi sa kanyang ganon, may cancer, mamamatay na. Sabi kay Daddy Bishop nyo, ikay tumigil na. Sabing ganon, ang huling habilin ko sa'yo, papayagan na kitang mag-born again. Huwag mo isama yung mga kapatid mo. Akalain nyo, huling habilin. Di ba pag huling habilin, mahirap tanggihan? Di ba? Kasi huling habilin, pero hindi. Tumayo pa rin si Daddy Bishop nyo. Ang sabi niya kay Mami Dali, Ma, no. Kahit ikaw, hanggang huling hininga mo, shesheran pa rin kita ng gospel. Grabe talaga. And alam nyo, praise the Lord. Kasi talagang na-encounter namin si Mami Dali at siya ay tumanggap sa Panginoon. Amen. Through the grace of God, palakpakan natin ang Panginoon. You have to be bold enough to share the gospel of salvation. Dapat malakas ang loob mo. Dapat matapang ka. Diba? Harapin mo kahit sino. Basta sinabihan ka ni Lord, sharean mo kahit presidente ng Pilipinas, kahit sino pa yan, mayor, si Kap. Pakitag mo nga si Kap Benji, anak, please. Kap Benji. Sineshare natin ang gospel. Why? Because we have nothing to be ashamed of. Hallelujah. Amen. Kapitbahay mo, kaibigan mo, kahit sino. They have to know and to hear the gospel of salvation. Praise the Lord. Amen? Kailangan bold tayo, kailangan matapang tayo pagdating sa pag-share ng gospel of salvation. The gospel must be spoken, shared, and shouted. It's the power that saves and delivers. So again, the path of disciple making is to win souls, raise warriors, and multiply holy fire. Pag hindi tayo nag-disciple, hanggang win souls lang tayo. Hindi tayo makakapag-raise up ng warriors, hindi tayo makakapag-multiply ng holy fire. You know what's that holy fire? Yung bang madikit lang sa'yo, nag-iinit na yung tao. Hallelujah. Amen. Nag-aapoy na yung kanyang pananampalataya. Hallelujah. Amen? Na-encourage na. May problema man, alam niya may solusyon sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amen? Maaring mag-fail, pero alam niya sa dulo may katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen? Magkasakit man, alam niya makaka-recover, gagaling sa pangalan ni Jesus. Amen? Alam niyo ang inaantay ni Lord, ipagmalaki mo siya. Alam niyo ang inaantay ni Lord, tayuan mo siya. Kahit anong mangyari. Amen.
Grabe, 'di ba? Kailangan talaga. Hindi ka nahihiya. Hallelujah. Amen. Kaya kami, alam nyo, kapag may reunion, ang alam ng mga kamag-anak namin, huwag nating itatapat ng Sunday. Sigurado, wala yung pamilya na yan. Nakatrade na nakamark na sa kanila. Kasi, nagkasalan sila. Linggo. Hindi ako a-attend, di ba? Lord's Day yan di ba? Kung ano-anong okasyon. Meron ngang instance, alam niyo yung tito ko, na sinasabi ko sa inyo, yung tito ko, na nag-share sa akin ng gospel, namatay. Sabado. Ang huling bilin, pag namatay ako, kinabukasan, ilibing nyo na ako. Huwag nyo na akong, huwag nyo na akong pagbuburulan. Sabi kong gano'n. Kasi ang kaluluwa ko nasa langit, kayo, nag-iiyakan pa kayo dyan. So sabi ng tito ko, pag ako namatay, kinabukasan, ilibing nyo na ako. Bilin nyo ng tito ko. Namatay siya ng Sabado. Di ililibing siya ng Linggo. Sabi ko, tito, sorry, hindi ako makakadalo ng libing mo. Pero alam mo na yon, di ba? Kasi he knows and he told me, Lord's Day is Lord's Day. Amen? So, dapat ganun talaga tayo. Amen? So, yun yung una, declare the gospel. Okay? Number 2, deliver the captives. Okay? You can't disciple someone still in bondage. Deliverance is the doorway to destiny. Ulitin ko. Deliverance is the doorway to destiny. Deliverance is the central to our Lord Jesus Christ ministry and ours. Sabi ng Mark 16:17, in my name, they will drive out demons. Nung pinahayo ni Jesus Christ, yung mga disciples niya, alam niya marami may encounter to na demons. Kaya sabi niya, in my name, you will drive out demons. Part of your ministry is to deliver the captives. Kaya dapat equip tayo. Dapat alam mo paano magpalayas ng demonyo. Can I hear an amen? Can I hear an amen? Kasi kahit sa ayaw mo at sa gusto mo, may makakasalubong ka. Nagawa o influence ng demons. And you should know how to fight. Amen. You should know how to fight. And praise the Lord because we are in the ministry of deliverance. Alam natin kung papaano magpalayas ng demonyo at alam din natin kung papaano magligtas ng mga tao, kaluluwa na naiimpluwensyahan ng demonyo. Amen? In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We are called to set the captives free, break the chains, and confront the darkness. Amen? So pag may dinidisciple ka, bakit ganon? Paulit-ulit na lang yung kasalanan na yan, di ba? Bakit ganon? Nagbago ang ugali mo. Bakit ganon? Ano nangyari? Baka naman kailangan niya ng deliverance. And dito sa ating church, every Sunday, actually hindi nga na every Sunday, kahit every day, nakailangan nyo ng deliverance, matindi dito, online or on-site, amen? Meron tayong deliverance. Nung isang araw ba? Nung isang araw, sa covenant member ni Sister Jane ay nag-deliverance tayo online. Amen? Kasi ang delivering the captives, walang time yan. Okay? Walang time in, time out yan. Okay? Kahit nga madaling araw, pwede yan. Di ba? Sino dito ang available na mag-deliverance any time of the day? Yes, any hour of the day. Amen? Kasi it's an opportunity to be used by God. Grabe, di ba? It's an opportunity. Amen? So praise the Lord. Again, the path of disciple making is to win the lost, raise warriors, and multiply the holy fire. Amen? So after we declare the gospel, after we deliver the captives, then we will depend on the sovereign Holy Spirit. Walang makapagyayabang sa Diyos. Walang makapagsasabing, kaya ko to. Ako lang, kaya ko to. Diba? Walang makapagsasabing, marami na akong alam, hindi ko na kailangan yan. Oh, come on. Oh, man. Sabi nga ng mga apo ko, diba? Oh, man. Diba?
Grabe, di ba? Ang dependence natin nasa banal na Espiritu. Dependence on the sovereign Spirit's power is the difference between religion and revival. We cannot sustain our deliverance and walk as a disciple without the power of the sovereign Spirit. In Acts 1:8 it says, "And you shall receive power." Amen? So bakit natin nagagawa yung delivering the captives? Bakit tayo nakakatayo bilang mga Kristiyano? How can we say no to sin? Because sin is attractive, sin is pleasurable, sin is easy, di ba? Maluwag ang daan patungo sa kapahamakan, ngunit makipot ang daan patungo sa katwiran. Amen. So bakit mas pipiliin mo yung makipot na daan, ha? Kaysa dun sa maluwag na daan. Amen. Bakit natin gagawin yun? Because we have the Spirit's power. Praise the Lord. Amen. We have that Spirit's power that is in us because God has anointed us. Sabihin mo sa katabi mo, you are anointed. Ha? Dapat with conviction. Sabi mo sa kanya, kapatid, you are anointed. Amen. Praise the Lord. The sovereign Holy Spirit gives us discernment, boldness, and supernatural authority. Hallelujah. Amen. Binibigyan tayo ng sovereign Holy Spirit ng supernatural authority that in the name of our Lord Jesus Christ, nothing is impossible. And it is through the work of the Holy Spirit that is in us. Because where is Jesus Christ right now? He is seated at the right hand of the Father in the highest heaven. Amen? Pero sino ang kasama natin ngayon? It is the sovereign Holy Spirit. Praise the Lord. Thank you, sovereign Holy Spirit. Praise God. Again, the path of disciple making is to win the soul, raise the warriors, and multiply holy fire. Number four, after we depend on the sovereign Holy Spirit, it's not enough. We have to delight in the sovereign Holy Spirit. Pag sinabi nating delight, magalak, masiya. Alam nyo kasi, kung kasama mo yan, pero hindi ka naman nag-e-enjoy kasama yan, hindi ka tatagal dyan. Tama ba? Di ba? Tama ba? Di ba? Pero, kung enjoy kang kasama yan, nako, kahit time na maghiwalay na, di ba? Ayan pa rin, magkasama pa rin kayo, 'di ba? Ayan, 'di ba? Yung mga Team Glow, mahilig yan sa ganyan, 'di ba? 'Di ba? Pagkatapos dito, punta naman sila doon, kakape-kape doon sa FT, 'di ba? Mamaya babalik ng Chowking, kwento-kwentuhan na naman. Pag-uwi, saan kayo pupunta? Magkakape lang. Ano mo, tapos na naman kape. Kape na ng tanghalian, agahan, hanggang hapon. Because they delight with each other. Amen? Parang kami ni Daddy Bishop nyo, di ba? Siyempre, pag gising mo sa umaga, siya na kagad yung sa mukha mo. Makita mo kagad yung mukha niya, di ba? Pag aalis siya, natatawa nga ako eh. Pag lalabas lang ako ng kwarto, saan punta? Sabi ko, hala, saan kaya ako pupunta? Sabi ko, gano'n. Sabi ko, magsi-CR lang. Okay. Pag matagal, asan ka na ba? Grabe, delight na delight talaga, di ba? Delight na delight talaga, di ba? Nung minsan, umalis kami ni Cheska, nagpa-car wash, di sinamahan ko siya. Siyempre, alam mo yung sumaksama mo rin yung anak mo, ganyan. Maya, chat, asan ka na? Sabi ko, dito sa car wash. Yung nagpa-car wash kami, ganyan. Maya, ang tagal naman ng car wash mo. Sabi ko, grabe talaga yung asawa ko, delight na delight in my presence. Di ba? Yung minsan, medyo, ano ba to? Parang nakakainis. Pero hindi, ako naman, siyang-siya, parang kinikilig ako, di ba? Kasi parang gusto niya palagi akong kasama, di ba? Grabe talaga. Alam niyo, pag ganyan tayo sa Sovereign Holy Spirit, yung malingat lang, Holy Spirit, nasan ka na? Di ba? Yung bang, hindi makaalis ang presence ng Sovereign Holy Spirit sa'yo. Kasi cling ka ng cling. Napaka-clingy mo sa Sovereign Holy Spirit. Di ba? Yung bang bawat lakad mo, Sovereign Holy Spirit, tama ba tong lugar natin?
Yan ba yung jeep na sasakyan natin? Di ba, grabe. Alam niyo, pag ganyan tayo sa Sovereign Holy Spirit, grabe. Amazing ang mangyayari sa atin, di ba? When you delight in the Lord, the burden becomes a breakthrough. Praise God. Deliverance and discipleship without delight in the Sovereign Holy Spirit, listen, it becomes dry, mechanical, and burdensome. Alam nyo, minsan, susunod na lang tayo kasi inobliga. Ay, sige na nga, attend na lang ako ng Miracle Night. Eh, na-assign ako. Ako daw ang ako daw ang sa worship. O kaya, attend na lang ako kasi inassign ako. Ako daw ang ang magpapatestimony. Mag-MC daw ako. Sige na nga, di ba? Dapat hindi ganon. Kasi magiging dry, mechanical, and burdensome. But when we delight in His presence, we move from duty, listen, from duty to devotion. From striving to abiding. Amen ba? Diba? Kita nyo, wala naman sa atin dito ang binabayaran. Kasi kanya-kanya nga tayo dito kahit pamasahe mo diba? Pero andito ka pa rin. Kagabi, anong oras na kayo natapos? 11 o'clock na ba kayo natapos bakit kaninang alas 9? Na late lang, di ba? Marami lang na late, di ba? Pero bago mag-alas 10, andito sila, di ba? Bakit ganun, di ba? Walang bayad yan, walang extra fee yan, di ba? Pero may pamerienda naman, di ba? Pero wala naman tayong, sabi nga nila, wala kang ganansya dyan, di ba? Pero bakit sumusunod ka pa rin? Di ba? Bakit nagsaserve ka pa rin? Because you delight in the presence of the Sovereign Holy Spirit. Amen? Kita nyo sila, Jaime, pwede naman mag-church na lang yan sa Makati. Diba? Saan damakmakang church sa Makati? Diba? Ang on the way, magmula Makati hanggang Bulacan, napakarami ring church. Diba? Pero bakit kailangan mag-church pa rin sila sa Christ the Rock? Because they delight in the presence of the Holy Spirit, and they love serving the Lord in the ministry of Christ the Rock. Amen ba? Amen. Amen? So sabi ng Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord. Ito maganda. And He will give the desires of your heart. Amen? Sino yung may desire? Lahat tayo may desire. Lahat tayo may gusto sa puso. Amen? Lahat tayo may mga prayer request. Amen? Anong sabi ni Lord? Paano magiging yes and amen yon? You have to desire Him. You have to delight in His presence. Amen? Kailangan yung puso mo nasa Diyos. Dapat yung pagsunod mo nasa Diyos. Dapat ang saya-saya mong nagmi-ministry, di ba? Dapat ang saya, mamaya mag-offering tayo, ang saya-saya mong nagbibigay. Kung sumasayaw ka dyan, ang saya-saya mong sumasayaw, di ba? Kung kumakanta ka, ang saya-saya mong kumakanta, hallelujah, amen? Kung ikaw ay nag-a-ushers, ang saya-saya mong nag-a-usher. Kung ikaw ay naglilinis dito, ang saya-saya mong naglilinis dito, amen? And then, anong sabi ng Word of God? And He will give the desires of your heart. Sino po ba ang tumutugon ng desires of our heart? It is God. Diyos lang naman. Alam nyo, yung amo o yung nagpapasweldo sa atin o kung ano pa man, kung nagtatrabaho ka, nagnenegosyo ka, napaka-limited lang ng kaya niyang ibigay. Di ba? Pero ang Diyos, unlimited. Ang biyayang kaya niyang ibuhos sa ating mga buhay. Amen? Beyond what we can ask for. Actually, ang sabi ni Lord, beyond your imagination. Hallelujah! Say amen! Ang mahirap kasi gusto agad natin andun sa, Lord, bigay mo na itong desires ko bago ako mag-delight sa presence mo. Dapat hindi ganun. Alam nyo, dapat habang paparating pa lang ang answered prayer mo, delight na delight ka na kay Lord. Yung bang presence pa lang ni Lord, Lord, kahit wala na yun, Lord, presence mo pa lang, satisfy na ako. Amen? Kunyari may pinagpe-pray ka, Lord, kailangan ko ng van, kami ni Jaime, nagpe-pray kami ng van vehicle, ng vehicle ng church, van. Wala pa yung van, pero Lord, grabe,
delight na ako sa presence nyo. Alam nyo, nagda-drive, si Bishop, kahapon, si Daddy Bishop, nagda-drive kami ng Fortuner. Sabi niya, Ma, 10 years na to ah. Sabi ko, oo nga no, praise the Lord. God is good. Sabi niya, ang sarap siguro mag-drive ng BYD, no? Kasi nakita daw niya yung mga, yung mga tawag doon, yung mga specs and everything. Ang sarap siguro, no? Mag-drive ng BYD. Sabi niya, pauwi kami kahapon. Tapos maya-maya sabi niya, hindi, in Jesus' name, in Jesus' name. Bakit? Di, tinatanggal ko yung desire ko sa BYD. Niya, ang desire ko si Lord lang. Ang desire ko si Lord lang. Praise God. We should always guard our hearts. Amen? Dapat ang desire mo si Lord lang. Amen? May mga magagandang bagay sa mundo na gusto mong makamit, gusto mong maranasan, pero alisin mo yon. Keep that desires keep that away. Amen? Dapat ang pinaka-desire ng puso mo, ang central core ng desire mo is si Lord. Amen? And everything else will follow. Amen? Ang sabi niya ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Amen? Ang desire natin, ano dapat? Ay salvation of the lost. Ang desire natin dapat, kailangan makapagbigay ako ng higit. Dapat ang desire natin, dapat makapaglingkod ako ng tama sa Diyos. Di ba? Ay, ang desire ko talaga, yung lahat ng mga pinapag-pray ko, makakilala, may sakit, gumaling. Yan ang mga desire natin, mga heavenly desire. Amen? Madali lang naman kasi bigay kay Lord ang earthly desires. Sabi ni Lord, the earth and everything in it belongs to me. So lahat, nasa mundo tayo. Amen. Can I hear an amen? Nasa mundo tayo. Amen. Lahat, buong mundo ay pag-aari ng Diyos mo. Kaya hangarin mo ang puso ng Diyos. At kung ano man ang nais ng puso mo, ay kayang ibigay ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Okay. Number 5. Disciple God's children, puro din naman ito, kaya madaling tandaan. Discipleship is the process of shaping warriors, not just students. Praise God. Amen? Kasi alam natin na ang buhay ay labanan. Amen? Every day is a battle. Let's face it. Ang sabi ng kaaway sa John 10:10 ay the enemies, okay, came to steal, to kill, and to destroy. Kung ikaw ay paplanuhan na ng kaaway na patayin, wasakin, at pagnakawan, hindi ka ba lalaban? Hayaan mo na lang? Of course not. You have the sword of the Spirit. You have the helmet of salvation. Di ba? Ano pang meron ka? Breastplate of righteousness. Complete ka nga geared for battle. Sa tingin nyo, bakit sinasabi ni Lord, binili niya, di ba? Put on the full armor of God. What for? Because God knew that there will be battles every day of our life. Amen? So mga kapatid, mga anak sa pananampalataya, discipleship is intentional. It's not just teaching, it's transforming. Colossians 1:28 says that we may present every man perfect in Christ. Hallelujah. Amen? We disciple to develop character, ignite calling, and build spiritual strength. Alam nyo, kami ang goal namin ni Daddy Bishop, grabe maipresent ang Christ dara kay Lord. Blameless, holy in His sight. Kapag may isang nagkakasala, talaga kailangang i-correct. Kailangang i-disiplina. Kailangan talagang ituwid. Kasi part of the body yan. Part yan ng aming offering sa Panginoon to the flock that God has entrusted to us. At ang sabi ng Bible, the flock will listen to the voice of His shepherd. Pag kinokorek mo at ayaw magpokorek, hindi mo siya flock. Let him go. Let her go. Kasi kailangan niyang matagpuan yung shepherd niya na kung saan pakikinggan niya.
Amen? Are you with me? Are you with me? So we disciple again to develop character, ignite calling, and build spiritual strength. So again, the path to disciple making is to win the soul, raise warriors, and multiply holy fire. Okay, so this is the last. We navigate discipleship by developing multipliers. Okay, develop multipliers. Okay, this is our what we believe. We deliver some. Hindi naman lahat may karga. Amen ba? We disciple many. Kasi kung pwede lang all, kaya lang di naman pwede. Limitado tayo. Si Jesus nga, 12 lang eh, di ba? Huwag mo naman sobrahan. But we develop multitudes. Amen? Because as we preach the gospel, they are being developed from glory to glory. Alam niyo, pag uma-attend kayo ng mga meeting, mga covenant group, pag uma-attend kayo ng training, kayo ay nade-develop. Amen ba? Ayan. So mamaya after our service, meron tayong meeting. Okay? So discipleship isn't fulfilled until it multiplies. Okay? Paano mo malalaman na, effective, tama yung nangyayari. Nagkakaroon ng tinatawag na multiplication. Alam niyo mga kapatid, alam niyo church, before pandemic, nagkaroon tayo ng heart to plant churches. Diba? During that time, we knew that our church have a lot of potential pastors. Alam natin yan. At marami ang may panawagan sa Church ng Christ the Rock. Diba? Pero until we come to that point in time that we really need to send them. Kailangan kasi dumating tayo doon sa punto na kung saan we let them grow exponentially. Dapat dumating tayo dun sa point na, alam mo yung bata, di ba, pag may anak tayo, di ba, pag yung bang naglalakad na siya, kasi nasanay tayong karga-karga sila eh. Ganyan ang mga covenant leader. Yung bang sanay na sanay kang, saan ka pupunta? Anong gagawin mo dyan? Nakauwi ka na ba? Di ba? Ganon, ako lang ba ganon? Di ba ganon tayo? Pag yung close ka sa disciple mo, tinatanong mo yan eh, di ba? Kasi inaalagaan mo, baka mapariwara. Kanya, ano nangyayari? Di ba? Ganon. So, sanay tayo na yung mga inaalagaan natin, yung mga covenant members natin, karga-karga natin yan. Inaalagaan mo eh. And it is good, di ba? Pero di ba darating yung time, naalala ko si Abraham, anak ni Pastor Gideon. Gustong-gusto nun na nagpapakarga. Umiiyak nga yun pag binababa eh. Pero ngayon, nauuna pang magising sa Daddy Gio niya. Daddy G, tawag kay Daddy G niya. Saka kay Mami Neng niya. Pagising ng dalawa, asan na si Abraham? Alam mo yung nagulat sila, asan na si Abraham? Naunang lumabas. Kasi natuto ng maglakad. Anong gagawin ni Pastor Gideon? Papaluin? Halika nga dito. Dito ka lang. Naintindihan mo? Huwag kang lalayo. Dito ka lang. Hindi. Di ba? They have to release him. Kita nyo, next year, nasa daycare na yun. Mapapahiwalay na sa kanila ng 2 oras. Ngayon kasi 24 hours nasa kanila eh. Di ba? Paano pag naging Noah na yun? Naku, pumapasok na, 8:30 to 3:30. Ang tagal nang wala sa piling nila, di ba? Antayin mo pag nag-high school yan. Sino na yung high school, di ba? Lalo na pag nag-college yan. Grabe. Paano pag nagtrabaho yan? Alam nyo naman yung panahon ngayon, pag nagtrabaho, may mga travel pa sila. Kung saan-saan pa sila na-assign. Minsan, 1 linggo, 1 buwan, di ba? Ito yung mahirap. Paano pag nag-asawa yan? Yun na, di ba? Pero alam mo ba bilang mga magulang, dapat masaya tayo. Kaya ako alam nyo, nung kinokomisyon namin, yung mga anak ko, sige anak, diyan ka na sa Manila, lalo na si David. Ako sobrang close ko yung si David. Napakaano talaga niyan si David eh. Si David yung anak na, ang laki-laki na, di ba? Pero sobrang clingy niyan.
Si David, yung anak ko na kahit anong ginagawa niyan, pag tinawag ko, andyan kagad yan. Pero ngayon, I have to let him go. Diba? Alam niyo, minsan nga namimiss ko. Kahapon, umuwi sa bahay. May inayos lang. Nung ando siya, tinitingnan ko siya, nakaupo siya. Parang naiiyak ako kasi parang naalala ko dati, laging nandito sa bahay. Ngayon, minsan ko na lang makita sa bahay. Diba? Parang pag andun siya, gusto ko siyang ipag-grocery. Parang pag asa bahay siya, gusto ko siyang ipagluto. Kulang na lang ipaglaba ko siya. Kasi anak ko yan di ba? Pero alam niyo, nung mission ko siya, I have to let him go. Because I want to see him, di ba? Thriving. I want to see him growing, maximizing his potential, di ba? Kaya kailangan i-let go natin sila. Kaya alam niyo, nung i-let go ko siya, nakita ko that the ministry is now growing, praise the Lord, and is now happy with Disney and Daniel. So parang ang saya-saya ko rin, di ba? Because we are able to produce multipliers. Hindi lang yung mga anak ko, di ba? Nung inano natin sila Pastor June, sila Pastor Franz, alam niyo, ang gagaling ng mga bata na yun. Bata kasi tawag sa kanila. Ang kagaling ng mga yan, pag binigyan ko ng assignment yon, consider it done. Ganun sila kagagaling. Kahit ano sigurong iutos ko doon when it comes to ministry matters, consider it done, Pastora. Diba? Gaganon lang yun. And they will go extra mile. So pwede namang, can I keep you all? Dito na lang tayo lahat sa main. Parang masaya tayo. Di ba? Dito na lang tayong lahat. Huwag na tayong mag-outreach. Mag-5 service na lang tayo. Di ba? Ikaw sa umaga, ikaw sa tanghali. Basta sama-sama tayo, masaya tayo. Pero alam nyo, paano pag ganun? Wala tayong Christ Darak Batangas. Ang dami nakakilala dun. Through the ministry of Pastor Franz and Pastora Mean. Good news. Magkakaroon tayo ng, di ba, Batangas yun, San Jose. Magkakaroon tayo ng San Juan. After anniversary, palakpakan natin sila. So, kung hindi naitanim yung Santo Cristo, magkakaroon ba ng San Juan? Hindi. Di ba? Nung itaninim natin ang Kamarin, ngayon nagkaroon ng bagong silang. Di ba? Actually, nung naitayo ang Kaypian, doon nagkaroon ng Manila. Nagkakaroon ng expansion, 'di ba? Kasi na-unleash yung kanilang mga potential. Pag pinigilan mo silang lumipad, kahit kaya nilang lumipad, hindi sila makakalipad. Sinusuppress mo Let them fly. Let them grow. Let them soar high. Ngayon, magkakaroon na ng Bocaue. Wala pa kung sinong kung sinong tatay yung pastor dyan, di ba? Si Mary Ann Casa ba? Si Jaime ba? Si Lou ba? Si Pastor Ayel ba? Baka si Rem, si Joey, si Joshua, di natin alam. Pero alam nyo ba kung ililipat ni Lord doon si Jaime, grabe, parang hindi ko ma-imagine yung pwesto na yan na wala si Jaime, di ba? At yung dulong yun na wala si Jen, di ba? But if that is God's calling, we have to let them go and experience, di ba? The expansion of the ministry that God has prepared for them in advance. Di ba? Ganun tayo. We have to develop multipliers. Discipleship isn't fulfilled until it multiplies. It's not just about growing believers. It's about launching leaders. You have to launch them. Kailangan pabayaan mo sila. Grabe, pag nakita ko, meron tayong isang daughter church, mas malaki pa sa main. Hallelujah! Diba? Feeling ko, winner ako. Diba? Bakit? Kasi nakita mo, nag-multiply. Hallelujah! Praise the Lord. We're not called to raise spiritual consumers. We are called to raise spiritual catalysts. Multipliers don't just follow the Lord Jesus. They carry His mission, train others, and expand the kingdom. Amen? Praise the Lord. Sabihin natin, praise the Lord.
So again, ano yung gagawin natin? In navigating the path of disciple making, declare the gospel, deliver the captives, depend on the sovereign Holy Spirit, delight in the sovereign Holy Spirit, disciple God's children, and develop multipliers. And lastly, the world is not waiting for another sermon. We have one sermon. Amen. We have one gospel. It's waiting for disciples who deliver the message. It's waiting for warriors who walk in power, not just words. It's waiting for you. Amen? We were not saved to sit. Hindi tayo niligtas para lang umupo. Hallelujah. Amen? You were saved to shake heads, to set captives free, and spread heaven's fire. So church, this is your moment. This is your mantle. And this is your mission. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let us all arise. Hallelujah. Praise God. Lord, we thank you, O God, for the powerful word that you have shared to us today, O God. Lord, may we not just be hearer of the word, but doer of your word, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Let multiplication flow, O God, to Christ the Rock Covenant Church International, from the main church down to the daughter churches, for the glory of your name.